Yes po, magandang umaga po sa ating lahat, mga kabarangay. Bukas po, araw ng Lunes at inaasahan po na magbubukas na po ang Korte Suprema. At kinabukasan, September 23, ay full session na po sila. Pag-uusapan na po kaya itong BSKE at itong barang election na ito, magkakaroon na po kaya ng mabilis ang sagot o desisyon para sa mga problema na nakapaloob po sa dalawang halalan na ito. Mga kabarangay, nakakatakot po isipin na kung sakasakali po na ma-postpone nga itong BARM election na for the first time sana na magaganap sa ating bansa at mapopostpone din itong December 1, 2025. So, ibig pong sabihin ay dalawang election po yung na-postpone. Ano kaya ang magiging bunga nito, mga kabarangay? Hindi kaya maapektuhan ang ating demokrasya? Wala po kayang ibang implikasyon na mangyayari? Sana po, mga kabarangay, ay huwag naman. At sana nga po ay magkaroon ng mabilisang desisyon ang Korte Suprema para po sa mga usaping ito, mga kabarangay. At lahat po kasi tayo ay nakaantabay sa anuman pong mangyayari o anuman po ang magiging resulta nito. At yan nga po, nagpetisyon po itong mga ilang taga-BARM nakiusap po sa COMELEC na sana ay ituloy na nga itong BARM election na ito. At ayon po sa kanila, kung anuman po yung hindi nararapat o hindi kinakatigan ng Korte Suprema, ay tatanggalin na lamang pero ituloy yung October 13 election. Kaya lang sinagot po ito ni COMELEC Chairman Garcia na wala daw po siyang susunding batas para dito. Mga kabarangay, naririnig naman po natin itong si COMELEC Chairman Garcia na sa tuwing binabanggit niya na may postponement na halalan ay karagdagang budget ang kasunod nito. Ibig pong sabihin, mga kabarangay, kapag na-postpone po itong dalawang halalan na ito, ay malaki-laking gastusin po o karagdagang pondo ang kailangan ng COMELEC kapag ito po ay itutuloy na o magkakaroon na po ng petsa o takdang araw, mga kabarangay. Additional na budget na naman po. Meron lamang po maisingit na konti, mga kabarangay. Natatawa ako dito sa mga ilang komento. Doon po, yung kanina lamang po na atin pong content patungkol po sa BARM election. Lahat po, halos po ng mga comment doon ay patungkol sa BSKE. Nakapag-loan na nga daw po sila ng 10 months. Yung iba naman po sinasabi nakapag-loan na sila hanggang 2026. Nasa inyo po yan. Sarili na ninyo yung niloloko ninyo. Alam po ninyo, mga kabarangay, kapag ikaw ay barangay official, ito po, alam na ito ng mga barangay official pagka-elect pa lamang po, ilang araw po pa lamang, yung ilan hindi lahat, naglo-loan na po yan. Kung 3 years po ang termino nila, yung loan po nila hanggang 3 years. Karamihan po. Yung nakaraan po 2 years lang. So ibig sabihin yung mga nag-loan nung nakaraan hanggang 2 years lang. At kung 1 year lang naman yung niloan niya, meron pa siyang 1 year sana. Pero ang appointment po nila ay hanggang lang hanggang itong 2025 lang, mga kabarangay. Anong ipapakita ninyong appointment na kayo ay hanggang 2026? Kailangan niya sa bangko na katunayan para mabigyan kayo ng pautangin kayo hanggang 2026. Hanggang 2025 nga lang yung appointment niyo. Ayoko na pong, okay po, stop na ako dito. Ayan nga po, bukas po ay magbubukas na po yung Korte Suprema. At sana pag-usapan na nga po itong dalawang eleksyon na ito na nakabinbin po sa balag ng alanganin, mga kabarangay. Sana po ay bilisan po ng korte yung kanyang desisyon. Kagaya po ditong nangyari na naman dito sa BARM. Napakatagal na po ng petisyon. Ngayon lamang po lumabas itong mga nakaraang araw lamang po lumabas itong TRO. So parang late yung sinasabi po ng iba na talagang nakaka-apekto po
sa usad ng proseso para po sa halalan. Kaya kagaya po ng sabi nga nitong si Comelec Chairman George Garcia na siya man po ay wala siyang alam o hindi po niya alam kung matutuloy yung BARM o hindi. Ganun din po itong ating BSKE. Pero sa kasalukuyan po mga kabarangay ay hindi pa po nalilip sa aking pagkakaalam ito pong schedule ng filing of Certificate of Candidacy. Ito pong October 1 hanggang October 7. So sa ganang akin po hanggang hindi po yan nalilip, kapag sumabit po ang araw na yan ay automatic o obligado po na pwede pong may mag-file ng COC kasi hindi pa siya nalilip. Kaya lang po baka may mga bagong kaganapan na mangyayari. Depende po sa takbo ng usapin dito po sa darating na mga araw na ito. Bago matapos nga po itong September ay siyempre po magkakaroon na naman ng bagong kautusan ang Comelec. Kapag yun nga po nakapag-desisyon na ng mabilisan ng Korte Suprema, either sino man ang panigan, kapag pinanigan po itong petitioner, idideklara na ang RA 12232 ay unconstitutional, so tuloy-tuloy na po ang halalan ay magaganap na po sa December 1, 2025. Kapag idineklara naman po na constitutional ito, alam na rin po natin na sa November 2, 2026 na po ang susunod na barangay at SK election, mga kabarangay. So hintayin na lamang po natin ang mga susunod po na mga magaganap pa. At bilang karagdagan pa rin po mga kabarangay, nakatakda po ngayong araw, September 21, araw po ng linggo, ang isang malawakang kilos protesta po laban sa katiwalian sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Dito po sa amin, maya-maya lamang po mga bandang 2:00 ng hapon ay magtitipon-tipon na rin po yung mga magrarally laban nga po dito sa katiwalian, mga kabarangay. Kaya nga po naka-block po tayo ngayon ay bilang suporta po sa ating mga kababayan na nananawagan po ng katarungan at ustisya para nga po dito sa mga nangurakot sa ating bansa. Idalangin na lamang po natin mga kabarangay, lalong-lalo na po yung hindi po makakasama sa mga pagkilos na ito. Kahit nasa bahay lamang po tayo, makisama po tayo sa pamamagitan po ng panalangin. Ipanalangin po natin na sana po ay magkaroon o maging mapayapa po ang lahat ng gagawing pagkilos ng ating mga kababayan at sana po ay manaig talaga ang tunay at katarungan. Sana po mapanagot ang lahat ng mga kurakot ng ating bansa. Balikan po natin mga kaibigan ang ating usapin dito po sa BSKE. Mga kabarangay, ang umiiral po na batas pa rin sa kasalukuyan ay itong RA 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Pero dahil nga po yan ay nakapetisyon mga kabarangay, ay may tsansa at pag-asa pa rin po itong December 1, 2025. Yes po, bagamat ang umiiral po na batas ay ito nga pong RA 12232. Kapag yan po ay nagkaroon na po ng pag-uusap, kapag yan po ay pinag-aralan or kung magkakaroon man po ng oral argument, sa akin pong paniniwala, napakalakas po ng argumento ng petitioner mga kabarangay. At ito pong mga nasa depensa, yan nga po, wala pa rin tayong balita kung nag-comment sila dito po sa petitioner. Ano po? Mga kabarangay, kung hindi po sila nagkomento, ay pwede pong magpahina yan sa depensa. Kaya sabi ko nga po ay napakalakas po ng argumento nitong petitioner. At malangmang po sa alamang mananalo po muli si Atty. Macalintal at ang kanyang mga kasama. Muli po mga kabarangay, ako po ay nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos.